sa aking asawa, mga anak, mga apo, mga manugang, mga kumpare, mare, mga kaibigan, at sa lahat-lahat na, sa inyong lahat na dumalo ngayon. Hindi ko po, masaya po ako kasi po, ang lifespan ng Lopez is 79 years. May awa po ang Diyos, abutin namin ng 80. Kaya marami po salamat, Lord. At bigyan po kami ng mahaba pang buhay para malampasan namin lahat ang lifespan ng mga Lopez. Kasi 79 lang talaga. Yung kuya ko namatay last 3 years ago. Kaya kung ko po dinadasal na sana ako di-content. Salamat po namin. Kaya, merong magsalita pero masaya po ako at dumalo kayo ngayon sa napakahalagang okasyon ito. Para paano si Mama Mila, thank you po. Ako, abutin ka pa lang kahit 200. Lord, gabayan mo po yung mga kamag-anak namin, mga bisita, kasi gabi na po eh. Para sa kanilang pag-uwi, kasi po sila sa lahat ng kapahamakan at panganib. Maraming pong salamat. Daddy. Good evening sa inyo lahat. Advance Merry Christmas sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagdalo niyo dito sa hindi ko inakakang surprise happy birthday. Dinulag niya ako talaga, hindi ko alam talaga ako. Kaya yung kumpare ko, sinisisi ko, wala ako, kausap ako, hindi mo lang sinabi. Hindi, si Padre Jimmy. So, yun lang mo masasabi ko. Thank you sa inyo lahat. At sana gabayan pa tayo ng ating Panginoon. At makasakal pa tayo ng konti. Lahat tayo, hindi lang ako. Para abutin natin ng konti. Konti kaligayang pa sa buhay. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Happy birthday ulit kay Papa Romy at saka kay Mama Mila. So, tawagin ko na po ang kanyang mga anak para magbigay po ng mensahe sa lahat ng mga dumating dito. Magpasalamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat po kami ng marami. Before pandemic po, sinelebrate namin yung 50th wedding anniversary nila. Tuwan-tuwa na po kami noon kasi sabi namin, bihira tayong maka-witness ng wedding ng parents natin kasi hindi pa tayo pinapanganak nung kinasal sila. Pero na-witness po namin yon. And then, the pandemic happened. Marami pong uncertainty. May mga nagkasakit po sa amin ng COVID na talagang, yung panganay po namin nagkasakit ng COVID yan. Tapos, yun po yung time na wala pang vaccine. So, nag-anxiety po ako ng sobra kasi sabi ko, pag may nangyari kay kuya, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa parents ko. Yun ang pinaka-worry ko kung may mangyari sa kanya. So, hindi ko sinasabi kila mama at papa. Nag-rosary kami everyday magkakapatid. Wala silang alam. Nalaman lang nila nung magaling na po yung kuya ko. And then, so far, hindi naman po nagkasakit ang mama at papa ko. Nasa bahay lang po sila. Nagka-COVID ba kayo? Hindi, no? Kami lang. Kami lang po ng asawa ko nagka-COVID kasi sa hospital po kami nagtatrabaho. So anyway, binigyan po kami ng another blessing ng Panginoon sa ma-witness po namin ng 80th birthday nila. 2023 was a tough year for us. Si Mama po was hospitalized 4 times in that year. And then, July, what time was that? July, summer. 29. Umuwi po si Mama galing ng hospital. Ako po nagpapahinga sa bahay kasi 24/7 po ako nagbabantay sa kanya. Nirelieve po ako ni Papa ko. And then tumawag po si Papa, anak, uuwi na si Mama mo, pwede na. So sabi ko, pa, kaya mo ba siyang i-drive? Kasi hindi ko na kayang bumalik, gusto ko nang magpahinga muna.
So they were able to make it at home, but Papa passed out nung nasa bahay na po sila. And the next day, he had his open heart surgery. So umuwi si Mama, and then that night, dinala ng asawa ko si Papa sa ER. Kasi nagkaroon po siya ng atrial fibrillation. Yung kanyang heart po yung heart rhythm po niya is ecstatic na kailangan po siyang i-defib. So the next day, nag-open heart surgery siya. And then, sinamahan po namin, pumunta po yung kuya ko, sinamahan namin siya sa rehab and everything. Meron po siyang 29 staples sa chest niya. Pumayag po si Papa magpa-surgery. Kasi akala niya, laparoscopy lang. Yung butas-butas na. Hindi niya alam na open heart. Na hindi lang surgery. Yung rib cage mo, bubuksan talaga. Anong Tagalog mo? Ilalagari yung rib cage mo para ma-expose yung heart. And then kukuha ng vein sa healthy legs mo, yun ang ipapalit sa vein na bumara. And then, na-rehab siya sa awa po ng Diyos. Dati po kaming binabantayan ng Panginoon. Lahat po ng panalangin namin sinasagot ng Panginoon. And a few months after, si Mama naman po na-confine again. So, very tough year po yan sa amin lahat. Mga lakad po namin na cancer. Yung trip po nila, 3 times kama, no, na hindi naka-uwi. Every time na meron siyang trip pabalik dito, naka-cancel. Dahil po. So anyway, tapos na po yun. Nagpapasalamat po kami. And here we are now, 80th birthday nila. Nag-50 po ako this year. Swerte po ako kasi karamihan po sa mga friends ko na nag-50. Either ulila na sa magulang or isa na lang, mami na lang or daddy na lang. Swerte po kami kasi sa age po namin kasama po namin sila. So, nagpapasalamat po kami doon. Everyday po, kasama ko po sila sa bahay. It's a struggle. Mahirap po magpalaki ng magulang. Siyempre po, medyo makukulit na po sila. Pareho pang bingi. So, lagi sila nagsisin. Anak! Ba't mo ako sinisigawan? Ako naman po, nagpa-perimenopause na. So, mainit din ulo ko. Kaya lahat kami mainit ang ulo sa bahay. So anyway, sabi ko sa mga kapatid ko, kayo muna mag-alaga kay Mama at Papa. I need a break. So right now, they're staying with Kuya Omel. Ako po medyo nag-distance muna ng konti. But kidding aside, maraming salamat po sa pupunta nyo. Pagmamahal niyo po sa mga magulang namin. Yung time niyo po na binigay ngayon, alam ko po mahirap ang traffic. At yung time away from your family, sa bahay na naiwan, thank you so much sa special time na binigay niyo po para sa amin. Maraming salamat po ulit. Mag-ingat po tayo sa pag-uwi. Thank you so much. Advance happy holidays po sa inyo lahat. Una po, we have to say thank you first kay God and kay Lord na binigyan si Mama at Papa ng hanggang 80 years old. Parang we are very grateful na ma-experience or ma-celebrate namin yun. And again, happy birthday Papa and Mama. Abutin ka na? Oo, kayang-kaya mo ng Papa. Na parang as in, napakaswerte po namin na kami magkakapatid na kompleto pa rin po kami kasama ang mga magulang namin. So, sabi nga ni ate na it's time naman sa amin na kami naman ang mag-alaga sa kanila. So, ang pauwi lang ako na alagaan ng Mama at Papa ko para makasama naman sa mahal ko. And thank you po sa lahat na pumunta. And maraming salamat po sa pagmamahal sa magulang ko. Thank you po. Yung bumukas yung elevator kanina, naluwa ako eh. Hindi ko alam kung bakit.
na-feel ko na parang napakasaya namin. Napaka-blessed namin. Ang sarap ng feeling. Hopefully, na-feel nyo rin yun. Nakita ko yung yakap nyo. Na-feel ko yun eh. Kahit hindi ako yung mayakap, parang niyayakap nyo rin ako, niyayakap nyo yung magulang. Yan! Diba? Iba yung feeling na yun. And luckily, in-experience natin yun. Sama-sama tayo. Hindi kami perfect family. Marami kaming ups and downs. Marami kaming mga irritations. And I think that's life. Right? That house we grow, right? Doon sa mga challenges na yun. Pero we make it to the point na those imperfections, we make our family to be more complete. More resilient, more appreciative. Siguro yung tinuro nila mama na lagi ka magpasalamat, magtuto ka mag-sorry, magtuto ka magsabi na I love you. Yung tatlo na yun eh. Pag nagawa mo yung tatlo na yun, napakadali na ng buhay mo. Isa ka na sa pinakamasayang tao sa buong mundo. And it's not about 80, no? It's not about numbers. At the end of the day, yung numbers lang yan. Pero yung quality no, i-spend nyo within that moment, siguro yung pinakamasarap. Nakakatawa na kasama namin kayo. I-celebrate yung 80th nila mama. Siguro, ang magiging challenge na lang is how to surprise yung 85. Bakit nila surprise yun? Baka, mag-expect na sila. Kasi tinas mo na yung standard. Mag-expect na sila. Pero anyway, maraming salamat. And napaka-bless natin. So, continue to be a blessing to others. And we love you so much. Happy birthday and Merry Christmas to all. Hello. Gusto ko makinig kay Nata. Una muna, thank you sa friends and relatives. Hindi mangyayari to siyempre nung wala kayo. Siyempre, celebrate kami lang. Kung walang bisita wala tong ganitong kasaya. Maraming salamat sa inyo. Pa, ma. Happy birthday. Ayun. Kung papipiliin kami o ako, kayo pa rin siyempre. Diba? No choice. Hindi. Mahal namin kayo. Diba? Tapos, si Papa, bihira lang. Kasi nung hindi pa ako pinapanganak, si Papa, OFW na eh. Kaya mula nung 37 na kasi ako ngayon. Ay, plus 10, 47. Hindi ba lang si Papa sa si Mama, hindi perfecto pero kompleto. Tapos, siyempre, thank you rin ako sa mga kapatid ko. Yomel, magkapatid ka ng si Yomel. Galing mo na. Kuelone, Atilani, Princess, Rom. Hindi tayo, tingin ko mas naging malapit tayo nung lalong nagka-edad tayo. Natutuwa ako nung dahil kahit sa mga katrabaho ko, sa mga tao ko, lagi ko sinasabi na gawa kayo ng GC nyo para lagi nyo nakakamusta yung mga mahal nyo sa buhay. Kasi malayo-layo, si Kuya, si Axco, si Kuenone, si Atilani. Masarap yung araw-araw kayo nag-good morning kahit hindi kayo magkakatabi. Kaya naniniwala ako na yung lahat ng nangyayari ngayon, may dahilan to. Lahat ng meron tayo ngayon, malaki man o maliit, siyempre, lagi tayong magpapasalamat. Be grateful lagi. Diba? Lord, thank you. Ikaw ang dahilan, kaya kami nandito lahat. Mahal na mahal po namin kayo lahat. Sa darating na botohan, boto niyo po ako. Thank you! Next, Rom! Naiiyak ako.
Ako lang po yung naiba kasi sila po yung cast ng Itbulaga eh. Medyo naiba po ako, TV5. Okay, so good evening po first. Na-late po ako kanina. Sinundo ko yung mga anak ko na traffic, sobrang traffic. So, yun, first, thank you sa lahat ng pumunta. And alam ko nga, yun nga, traffic, tapos yung oras ng alam natin pagka-holiday season, talaga mga busy mga tao. So, thank you and mga ano ba? Ako po yung bunso, so lahat na. 45 years old. Si Mama, mayroong menopause baby ako. So yun, nasabi na, marami na silang din nasabi, which ganun din naman. First, sobrang blessed ko na ito yung family ko first. Kasi, to be honest nga, sabi nga, may mga kakilala ko na hindi sila okay or hindi sila solid. Kasi ako, sumala sa kapatid ko panganay, at lang, kaya Ate Jet, hindi nila ako iniiwan. So, kahit maksak man ako, kahit doble pa ang baksak ko, sasaluin nila ako, makakapin nila ako. Hindi, sa mama at papa ko, syempre, hindi kami sasama sa liwanag. Ayun nga, sabi ni Kuya nung kanina, OFW si Papa. So, hindi namin siya nakasama talaga ng matagal nung bata ako. Then, nung lumaki na, ayun na pa, siyempre, mabait ako, alam mo naman. Pero, ganyan, ang sinasabi ng Papa ko lagi sa akin, sa mga anak ko, kahit hindi mo higitan, tapatan mo lang yung nagawa mo. Kaya ako, pinupursiti ko yung mga anak ko na mapag-aral, mabigay ko yung kung anong kailangan nila. So yun, turo din ng kuya ko yun, mga kuya ko gano'n. And then si Mama. Lalo nga, si Mama din, si Mama na sobrang bait eh. Talagang yung mga tipigal na nanay, dumayin ka lang ang sakit ng ano ko, may pera ka na. Joke lang yun, ha? Joke lang yun. So, si Mama naman... Si Mama naman din, ganun din. Yun, siya yung nag-alaga. Although si Papa nasa abroad, siya yung nagsumikap talaga. So, yung challenges nga hanggang sa ito. Tamas ko yun, nung nagkaroon kami ng umidad, doon talaga naging solid. So, I am thankful din talaga. So blessed na ito yung family. Kapito family. So, yun. Thank you. Boss! Hindi. Anyway, mahaba na yung sinabi ko kanina. So, ako, papasalamat lang. No? Pasalamat talaga. So, sinabi na nila. Pero talagang, huwag kang tumingin sa akin, iiyak ako. Hindi ko alam yun. Ano yung sasabihin ko? Basta masaya ako, no? Paano ba yun? Well, pinlano namin to, of course, no? And gusto Masaya ka, namin... lumundag ka. Oo nga, hindi. Pinlano namin, nakisama kayo, so naging successful because of you, because of my siblings, no? Hindi ka sa... Walang kaalam-alam talaga yung parents namin. And pasalamat ako sa mga kapatid ko, of course. Nagpapasalamat sila sa akin. Siyempre, natural lang, napasalamat ako sila. So, sinabi nga nila, OFW yung parents ko. So, right, na ako yung panganay eh. So, nung time na wala si Papa, so parang feeling ko, ako yung nandoon, di ba? Tapos ngayon, nasa labas sila, nakailan. So, yung apat na iwan sa akin. So, parang ganun din. So, pero, salamat din ako sa pagtitiwala nila. Wala akong masabi talaga. Thank you. Masaya ako. So,
Uy. And good evening. Thank you very much. Happy birthday pa, Emma. Nakalimutan ko. Kahit niloko ko kayo na may party time. Once again, happy 80th birthday!